Sabay-sabay! Sabay-sabay! Mas malakas! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang panawagan ay ganito, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Dito sa atin ngayon, si Governor Chavez Singson. Maya-maya po, makakasama na ang Santos. Ang mga kabalaskugan. Inayahan ko po. Lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Pumunta kayo sa EDSA. Lumabas kayo sa mga masasarap ninyong lugar. Magsama-sama na tayo para sa ating bayan at sa ating kababayan na hirap na. Tama. Signal ba? Umiiyak na naman mga trolls. Ang gobyerno ay dapat maglingkod sa taong bayan. Pero ano ang katotohanan ngayon? Ang taong bayan ay hila ng taong gobyerno at tinanakawan pa ng sindikato ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya bakit tayo manindigan? Bakit tayong magpahayag? At iisa ang ating panawagan, palayasin at singilin si Marcos at si Romualdez. Ulitin ko po, yung galaw. Bakit kayo nagkakampihan? Kasi kayo ay anti-Christ. Dahil hindi ko palalampasin ang pagnanakaw sa mga kaaway. White face din, maraming tao punta dito. Kung kayo ay mga Kristo, kaya hinahamon ko mga pare, ang mga pastor ng NCCP, UCCP, dati kayo nagko-contribute sa mga komunista. Nasaan kayo ngayon? Dito kayo magsalita, hindi dyan sa mga walang paninindigan. May paninindigan kayo dahil wala kayong ladya, wala kayong kotse, wala kayong pera. Kayo'y nakabila sa kung saan lang, pwede kayong patayin. Dapat kayong paninindigan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi ba tayo na na-challenge, naka-wheelchair na po si Tita Tess Belus at siya po ay senior citizen. Ang buhay po niya at ng kanyang pamilya ipinuwis nila sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at sa MDM. Nagaya ni Ka-Eric, ako po 21 years sa CPP, NPA, NDM. Si Tita Tess Belus, buong kapatid niya, buong pamilya ay nag-NPA, nag-Communist Party. Pero ngayon na nalawagan, sobra-sobra na ito. Si Marcos na at si Romualdez, kasabot na nila ang mga komunista, ang mga ilaw na komunista, at ang kanilang mga alipunes, pati ang taong simbahan na budol na rin nila. Eric, dali tayo magkasama sa kilusan ng pagmamasko ng katotohanan. Ngayon, kilusan ng pagmamasko ng kamalian at kaguluhan ng Marcos, gobyerno ni Marcos. Kaya kayong mga pulis, officers, ang tatay ko ang naging boss ng mga pulis ng panahon ni Magsaysay, konsehal. Alam ko kung gaano kapabait kayo, may mga pamilya ko, may mga kapatid kayo. Huwag ninyong hayaan i-recruit ng Makabayan Black. Huwag ninyong hayaan i-recruit ng komunista. Kaya ay manindigan laban sa mga komunista, kagat, tilawat, piglawan, at mga tinaling mga kakampi ng mga bulok na sistema. Maraming salamat po. Patuloy ang laban. Ayun, Tatay Ben, pinapanawagan natin ang boses ni Undersecretary Ben Lange habang nagpapahinga si Teta. Dami, kalubong na. Hindi na madaan ito isa ito.
Pero may batas tayo. May batas tayo. Yung they are entitled to their day in court. They should defend themselves. Pero tama lang dahil sa sila na-implicate, dapat harangin sila, di sila umalis sa bansa. Dapat lang lahat ng ari-arian ay harangin. Hindi konsulate ng ari-arian nila. Hindi dapat silang tanggalin yung baliwalain. Pero kung bongbong, wala pang nangyayaring gano'n. Panay, imbestiga, walang mangyayari. Sa tingin nyo ba, may makukulong? Ha? At wala kayong tiwala naman sa ano? Walang makukulong. Ipakulong natin! Oh, Marcos resign! Ang mga sabay kanina, maliwanag na hindi pa ninyo naintindihan ang kapangyarihan ng bawat Pilipino. Hindi nyo pa naintindihan. All government authority emanates from the people. Kaya nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas, ang nagluklok ay ang taong bayan. Kung meron man siya yung mag-appoint, niluklok ng taong bayan. Ang taong bayan na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para pagkuhin ang bansa natin. Bakit? Tayo may ginagawa. May ginagawa tayo, maliit na busy tayo. Pero ito, hindi natin binigyan ng kapangyarihan para nakawan tayo. Hindi dapat sila magnakaw. Kaya pagka tayo inaapi, we have the authority, we have the power na kunin yung kapangyarihan na yun. Hindi dapat tayo pumayag na tayo ay bastusin, papayin, tindakin, traitorin ng mga walang yarto. Lahat kayo mga Pilipino, kahit saan kayo, kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo nasa kampo ng gobyerno, kayo nasa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa natin to. Tama na! Tama na! Pero kung hindi tayo, paglalaban, hindi natin paglalaban ng bansa natin. Hindi natin paglalaban ang justisya, katarungan, at hindi natin paglalaban ang kinabukasan ng bansa nato. Ang bawat Pilipino, yung mga yanin-yanin ng Pilipino, pero sa tingin mo, walang mangyayari natin. Walang mangyayari natin. Paglaban ng bansa natin. Kaya matanda kayo, kaya bata kayo, ay lalaki. Wala kayong trabaho, may trabaho. Kasi pininyo, lahat tayo, Pilipino, kayo mga napapagabit sa marami kapangyarihan. Huwag kami ninyo. Huwag kami ninyo. Ayan na, mayroon Manila. Ang natik Manila kay Kaping Bakit? Huwag ninyo gagalitin ang taong bayan. Kasi nakikita ko, mauuwi tayo sa revolusyon. Ayusin natin ito ng maayos, peaceful. Peaceful. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kaya panalangin ko sa inyo, hanggat magagamit natin ang hinaon, kuminahon tayo, kontrolin natin ang galit natin. Pero kung dadating sa panahon na ilalabas natin yung galit natin, ilabas ninyo yung galit ninyo. Ayun, malinaw. At huwag mawawala ang Panginoon. Huwag mawawala ang Panginoon. Kaya kayo, kahit ano ang inyong religion, kaya kayo, Katoliko, Muslim, ang Panginoon Diyos, Almighty God, will guide you. He
will guide you. God will lead you. Will protect you. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat kay Captain Dato Enrique, isa sa mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakikisa sa araw na ito. Mga kaibigan, ang ating panawagan ay malinaw po. Ang araw na ito ay paniningil ng mamamayang Pilipino. Araw ito ng pagtumbok kung sino ang punong salaring kriminal na dapat may pananagutan sa paninumbalik ng panlalambong at korupsyon sa gobyerno. Walang iba makatapos ang mga rally na ito at magkakaroon ng panimulang pagbabago kung mapapalayas na ang kriminal sa Malacanang sa katauhan ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Yan ang dapat gawin ng taong bayan. At dahil dyan, pakinggan po natin habang nagtitipon-tipon tayo dito ang isa sa boses ng nakakaranas ng people power. Halika dito, tatay, at iwanan mo muna ang iyong vlog at sabihan mo mga audience mo magbabalik ka lang dahil magsasalita ka sa EDSA. Dali na, dali. Ako po ay anak ako ng piyade. Santa Cruz, Manila. Naging isa rin akong kasama sa pagpapalayas ng ama ni Bobong Ate Margaret Marcos. Isa rin akong naging aktivista ng panahon ng pamumuno ng senior na isang diktador na si Ferdinand Marcos Senior. Isa po kami na nagpatasik at kami ang kauna-unahan na pumusting dyan sa Welcome Rotunda. Kasama namin dyan ang kapatid ni Ninoy Aquino na si Bots Aquino. Yun po ang namumuno sa amin sa 21 opisyalis. Kami po ang nagpakalat ng mga realista magmula sa Quiapo, Welcome Rotunda, hanggang dito sa EDSA. Nagsimula lang po kami ng 200 hanggang umabot ang 400. Pagdating ng pang-apat na buwan, naging mahigit na kami 5,000. Kaya kinontrol na namin hanggang Mindula. Pinustigan na po namin hanggang mapatansig namin ang ama nitong gago, magnanakaw at sinungaling na putang inang si Marcos Jr. na malilinlang adik at pinono ng mga drug lord, pinono ng magnanakaw. Putang ina niya, kinakailangan magbigay na siya ng mapayapa dahil kung hindi, mauuwi na naman yun katulad ng kanyang ama. Hindi na sila tatanggapin sa iba't ibang bansa dahil sila Marcos resign! Marcos resign! Ang leader ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Isigaw natin ang panigutan kay Bongbong Marcos! Panigutan kay Bongbong Marcos! Marcos resign! 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 Mga demonyo! Demonyo! Salamat! Kayo ang Ang tunay na magpapahirap sa bayan mula noon hanggang ngayon ay ang apelyidong Marcos. Gumising na po kayo. Sama-sama po tayong manawagan. Wakasan na ang kahibangan, ang warakot ng gobyerno ng Marcos. Ang isang solusyon ay Marcos resign! 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 Mga kababayan, gumising na po tayong lahat. Ilaban po natin ang bansang Pilipinas. Laban sa totoong kriminal. Laban sa totoong magnanakaw.
Hindi ako naniniwala dahil hindi pa ako pinagpanganak noong Presidente si Marcos Sr. Nang naging Presidente, itong si Marcos Jr. Ngayon, naniniwala na ako na yung tatay pala ay nagmana dito sa kanyang anak na magnanakaw. Magnanakaw si Marcos! Huwag mo dating Kaya natin pinali sa ang tunay na isawan! pinaglalaban ng Tandaan niyo yan! bayan. Panagutin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag po tayong magpa-divert sa ibang mga grupo na hindi kayang sumigaw ng Marcos resign. Kailangan po natin magkapit-bisig. Ipaglaban po natin ang mga mamamayan Pilipino na tunay pong ninangawan ng mga kawatan sa gobyerno, sa Kongreso, Martin Romualdez, Santiago at Bongbong Marcos. Alam po ninyo yan. Mula noon, pinatalsik po ninyo ang Marcos Sr. Bakit ngayon ay hindi po ninyo kayang patalsikin itong si Bongbong Marcos Jr. na siya ang tunay na may kasalanan sa nagawan sa gobyerno. 1.2 trillion pesos flood control projects, lahat po yan ay mga bulto. Sino po ang may pakanan yan? Kundi ang Marcos government. Huwag po natin ilihis yung tunay na may kasalanan. Ang kasalanan po ay ang gobyernong Marcos. Ang may kasalanan po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas na ang tagal na pong panahon, almost 4 years, hinayaan po niya ang nagawan sa gobyerno. Huwag po tayong pumaya na hindi siya managot. Araw-araw po tayong kumakayod, araw-araw po tayo nagbabayad ng tax para lamang bakain, para lamang nakawin ng mga kawatan sa gobyerno. Gumising po tayo mga kababayan ko. Tumpukin po natin kung sino po ang tunay na kasalanan. Ang tunay na kasalanan ay si Bongbong Marcos. Kaya sabay-sabay tayong sumigaw! Marcos resign! 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 po tayo mga kababayan ko. Kung hindi po tayo mag-ingay, sino pa? Kung hindi po tayo lumaban sa tunay na nagpapahirap sa bayan, sino pa? Matatalino tayong mga Pilipino. Huwag po tayong pumayag na gawin tayong tanga habang buhay ng pamilyang Marcos kasama yung Romualdez at Santiago. Sila po ang tunay na may kasalanan. Sila po ang tunay na sindikato sa kaban ng bayan. Huwag po natin bulagan ng ating mga sarili. Araw-araw po tayo magpapagod. Araw-araw po tayo naghihirap. Lumalaban po tayo ng patas para sa mahal nating Pilipinas. Subalit mga kalungkot, nagkawatak-watak ang Pilipino dahil sa mga personal na interes at ang politikong agenda. Gumising na po tayo bayan. Ito po ang tunay na ibaka. Ito po ang kulay at tutuhanan na dapat natin tumayo, tumindig, dapat tisik. Alisin po natin yung personal agenda. Alisin po natin yung personal na interes po ninyo. Kahalagaan po ng sambayanang Pilipino. Kahalagaan po ito ng mga kabataan. Kawawa po yung next generation. Pag tayo natutulak sa tunay na pinaglalaban natin. Alam ko po, matalino tayong lahat. Matalino ang mga Pilipino. Kising na po ang mga Pilipino. Subalit nakakalungkot. Pinubulang po ng mga ibang samahan ang katotohanan. Tandaan po ninyo, ang lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa bansang ito in the past 3 years, simula ng pagpasok ng Marcos admin ay ang apelyedong Romualdez, Santiago at Marcos. Walang Santiago kung walang Romualdez. Walang Romualdez kung walang Marcos. Lahat sila panagutin ng taong bayan. Sama-sama po natin isigaw. Sa isa, para palayasin ang bangang na Pangulo. Isa sa isa ito. Palayas natin sa Itzawa.
estudyante oh. Dahil pero. Isa tayo. Magkaisa na tayo sa INSA. Punuin natin ang INSA. Pinalayas natin ang ama sa INSA 1. Palayasin natin ang anak sa INSA 3. Marcos Ales! Marcos Ales! Marcos Ales! Marcos Ales! Hoy! 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 Nawala yung nagplakat sa sarap Ragutin. Nawala. Minamahal kong mga kababayan, mga kasama ko sa pambansang pulisya ng Pilipinas, magkaisa na po tayo, sama-sama po tayong manawagan para sa pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala sa ating mga kapulisan sapagkat kasama natin yan! Mahirap ang sitwasyon nila ngayon, pero nandyan po sila upang tayo ay pagtubayan. Kasama natin ang mga yan, kaya wag natin silang mumurahin. Pilipino rin yan, may puso't damdamin. Nasasaktan din sila kapag nakikita nila na tayo ay niloloko nitong si Bongbong Marcos. Kaya yung mga kasama natin na mga nagsisimasukan sa simbahan, mga totoo, kasama natin sila. Marcos resign! 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 Si General Torre ay dati kong kasama
Matahimik si Lolo eh. Matahimik siya. Madali na dito para maka-ano na kayo. Dito na po kayo, baka ano, madali. Dito na po, dito na po. Marcos, oras na para bumabaka. Sabay-sabay, Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos 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 resign! Ano na lang kasi, usap tayo. Para ano, para madali. Usap tayo konti. Marcos resign!